Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Ang balita ko, may warrant daw ako pag ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano pa ba? Ano pa ba ang... seriously now, ano pa ba ang dapat ninyong malaman? Well, one is that we're trying really to improve the governance of the country to help. Dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng at second, yung social order, yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sa ito. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, patayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, law. Saka alam mo, sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas
yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. If you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate. Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga Davao, alam mo, alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Diba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday. Sinabi ko na inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na ako magtagal kasi ang pinunta namin dito, magpakilala naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan, tandaan lang ninyo. Si attorney, the lawyer, Jimmy Bundok. Ayan, nandito pala eh. Then we have General Philippine Constabulary ito, PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, uli nila. Tapos ang sunod, patron ito. Patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher Lawrence Bongo. Ito yung si Bongo, noon po the longest time nakikita ninyo, Mayor ako, ito yung aide ko. My first aide was a military man. Si Lieutenant, si Jimboy. Kabarkada niya, namatay. Tapos sabi niya, kung wala pa akong kapalit, many years ago, volunteer siya. Sabi ko, sige. Pero mahusay, Senator Bongo. Pero walang ito bright ito. Bright talaga ito. Chinese eh. Ang check, magkwenta ito sa yung mga finances namin, gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Putang ako nga, 1 plus 1, 3 na. Tapos may isa to. Tayo may-ari ang mga Ilonggo, dere.
Damo. Si Attorney J.V. Hinlo, Western Visayas. Well, actually, ang Western Visayas, walang representation sa Senate. Wala talaga. So, baka you might think it over at magbigyan mo. Then we have Attorney Raul Lambino. Pangasinan kasi, no? Ilocano to. Sino Ilocano dito? Okay nam. Ang sunod si Rodante Marcoleta. Is a very decent man. Sinong iglesia dito? Kandidato natin yan, ha? Mudakan si pastor. Kibuloy mo lang yan. Pastor Kibuloy, Mayor, nasa study. So, kung hindi mo siya linggo ko sa study. Puro mudakan siya. Nandito pala. Hindi ko alam yan, ha? Honestly. Tatakbo pala. Baka naglakad ito kasi hanggang ngayon wala pa. Di ba siya yung kaharap ninyo palagi? Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan yung relo niya, pati yung relo ko. Pareho. At least si pastor, pag humawak siya sa dibdib niya, kaharap kayo, yung pag-ibig niya yan para sa lahat. Kami naman, kung maglugod, tapos nakatingin ng magandang babae, gano'n nga. Pero yung mga gano'n na I am proud to meet you, mga gano'n na style. Pero yung mga gano'n, tapos huwag yan. Ang sunod si Attorney Vic Rodriguez. Ito, mahusay ito. Mahusay talaga ito. Galing ito ng Malacañang. Sana ito maging chief of staff, pero ayawan ko. I will not elaborate. Ayaw kong magsira ng tao. Pero ito, umalis ng Malacañang because it was a matter of principle for him. So, maintindihan na ninyo. Talagang prinsipyo na tao. Totoo itong isa, gusto magdagdag ito ng babae sa buhay niya.
Itong magdagdag ito ng mga 3 pa, kulang ang sweldo nito. Si Epe sa Yan. Oh, kita mo? Basta yung magganyan-ganyan. Style bulok. Oh. Totoo. Ang kanya ako believe na makilala. Tapos ibig mag-handshake. Mag-ganun muna. Hindi ka naman Diyos. Ginagawa ka lang ng ibahin mo. Ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang. Eh, total makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumubra kami sa numero 8, but taga Davao kasi ito. At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Nandito, hindi ko naman hiyain. So, isasali ko lang rin baka. Doktor ito. Pero, ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na. Either mali yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw magbayad. Dr. Mata. Kumpiyansa kayo niya. Sa totoo lang, sa lahat na mahiya lang ako sa lahat na binasa ko, at least 2 lang ang 3 ang medyo matino dito. Ang hindi ko talaga masiguro itong si Bungo. Hindi, mababait ito sila lahat. I mean, mga kapatid, I will not, hindi ako ng muka. Ano pa ba? Ano pa ba ang, seriously now, ano pa ba ang dapat ninyong malaman? Well, one is that we're trying really to improve the governance of the country to help. Lalo na kayo who are here working, sending the remittances, the money to make your family stronger. I would encourage you to, number 1, pray to God that you will persevere
Hindi naman tiis, pero yung mag-persevere ka sa trabaho ninyo. Kasi pag ako, kung hindi na mayor, mag-apply na rin ako dito sa Hong Kong. Hindi man ako magkahiya magtrabaho ng bagahe, kaya wala makilala sa akin. Just pray to God and rest assured that we are doing everything we can to really improve our country.